Maging malakas at matatag kayo sa lahat ng bagay na dumarating sa inyo. Sundin ninyo ang aking salita. At huwag maging suntok sa buwan ng inyong pananampalataya. At huwag nyo rin hayaan na ang kasalanan ay magpinhadlang sa inyo. Upang hindi ko tingin ang inyong mga panalangin. Nariyan ng banal na Espiritu upang kayo ay gabayan at itama ang direksyon. Magbuklod din kayo ng pagkakaisa sa aking espiritu. Huwag din niyong isipin na ako'y nagbibiro sa aking mga pangako. Ang pangako ko ay magaganap sa naniniwala at sumusunod sa aking salita. Good morning mga kapatid. Ang lahat ng tao may Diyos eh. Pag tinanong mo kahit sino, sasabihin ng may Diyos siya. At naniniwala siya, may Diyos siya. Ang tanong dun yung bang Diyos niya, yun ba yung tunay na Diyos? O hindi tunay na Diyos? Kasi kinakailangan, kung may Diyos ka sa buhay mo, kinakailangan tunay ang Diyos mo. At malalaman mo lang na tunay ang Diyos mo kung inibig ka na ng Diyos mo muna. Bibigyan ka niya ng tinatawag na true love o yung tunay na pag-ibig. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. So kung nasa iyo yung pag-ibig, nasa iyo yung tunay na Diyos. Kung yung tunay na Diyos ay nasa iyo, nakakasigurado ka ngayon. Ito sabi sa 1 John 4:10. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Sa 19 sabi, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. So, hindi lahat ng tao makakaibig sa Diyos. Yung lang inibig na ng Diyos na ibinigay sa Kanya ang Panginoong Yesus, ang pag-ibig ng Diyos. So, doon lang magkakaroon ng tunay na pag-ibig. At malalaman mo naman na meron kang tunay na pag-ibig kung tunay naman ang puso mo. Kasi lahat ng bagay sa Diyos tunay. Kaya na kailangan lahat ng bagay din, kukumpirmahin natin. Huwag tayong suntok sa hangin o suntok sa buwan. Lagi tayo sumusuntok na tama, sigurado lahat ng ginagawa natin. At nakakasiguro tayo dahil may basihan Bible. Sinasabi ng Biblia. Hindi tayo unang umibig, kundi inibig niya tayo. So ang makakaibig lang ng tunay na pag-ibig, yung nasa Diyos. Ganun din sa pag-aasawa, magiging tunay ang pag-ibig mo kung nasa Diyos ka. Kung wala ka sa Diyos, hindi ka makakaibig ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig mo naggagaling sa damdamin. Kaya kapag nawala na yung pag-ibig na yon sa damdamin, wala na yung pag-ibig. Kailangan ng pag-ibig na sa kaloob-looban ng tao. Nasa buhay mo, nasa espiritu mo, nasa puso mo. At siguradong ang Diyos ay sumasa iyo para makaibig ka ng totoo. Pure love comes from a pure heart. And only pure in heart can see and know God. So ang makakakilala lang sa Diyos, ang makakaunawa sa Diyos, yung merong tunay na malinis na puso. Tunay, yun ang binibigyan ng Diyos ng pag-ibig. Doon niya ibinibigay si Kristo. Yung may malinis na puso. Yung may tunay na pananampalataya. Sabi ng Psalm 51:10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. A renewed spirit. Baguhin kasi ang spirit natin marumi. Masuwayin ang espiritu natin, yung human spirit natin, masuwayin yan. Hindi sumusunod sa Diyos yan. Ngayon, gagawaan Diyos sa iyo ng isang bagong pusong malinis at matuwid na espiritu. You will be born again. Yun ang ibig sabihin ng born again Magkakaroon ka ng bagong buhay. Bagong puso, bagong damdamin, bagong kalooban, bibigyan ka ng pananampalataya ng Diyos na nanggagaling sa Kanya. Kasi ang sasabihin ng tao, may Diyos ako. At saka kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Hindi, iisa lang ang pananampalataya, si Kristo lang. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can get through the Father except by me. So ang pananampalataya kay Kristo lang. Pag hindi kay Kristo pananampalataya, hindi pananampalataya yun, paniniwala lang, idea.
ng tungkol sa Diyos. Kaya yung mga tao sabi, may Diyos ako, pero yung kanila ba pananampalataya, totoo, o paniniwala lang o idea tungkol sa Diyos, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Ang tatanggapin ng Diyos, yung ibinigay niyang pag-ibig si Kristo. Nasasampalataya ka kay Kristo, susunod ka sa lahat ng kautusan ni Kristo, at ito ang pag-ibig ng Diyos. God will create a pure heart within us and a steadfast spirit. Isang matatag na espiritu, i-renew eh. Magiging malakas ang espiritu natin. Kasi binigyan tayo ng kapangyarihan magsalita sa iba't ibang wika, titibay ang espiritu natin, makakatagal ang kaluluwa natin sumunod sa espiritu, sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sabi ng Matthew 5:8, mapapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. You will see God. Makikilala mo siya, makikita mo siya, maunawaan mo siya. Kung malinis ang puso mo. Sabi sa Jeremiah 17:10, ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang gawain. So, nakikita ng Diyos ang puso at kaloob-looban ng tao, yung mismong ikaw. Kilala ka ng Diyos, at pag nakita ng Diyos na malinis talaga puso mo, sasampalataya ka talaga, magiging masunurin ka sa Kanya, ibibigay sa iyo ang pag-ibig ng Diyos na si Kristo. Titira sa iyo ang Espiritu Santo at magkakaroon ka ng tunay na pag-ibig. At saka ka lang makakaibig sa Diyos, at saka ka lang makakaibig ng tunay na pag-ibig sa tao. So kung hindi ganito sistema, wala kang pwedeng ibigay na pag-ibig kahit sa Diyos o sa tao. Ang maibibigay mo, yung idea mo tungkol sa pag-ibig. Yung paniniwala mo tungkol sa pag-ibig. Hindi yung tunay na pag-ibig na sinasabi ng Bible. Those who have a pure heart shall have a pure love to God and obey, and they shall be determined to be holy. Sabi ng Revelation 22:11. Ang ligo ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal magpapakabanal-banal pa. So itong binigyan ng Diyos ng pag-ibig ng Diyos na si Kristo, na born again, binigyan ng Espiritu Santo at kapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan makasunod sa utos ni Kristo, ito lang ang pwedeng magpakabanal. Yung banal lang ang pwedeng magpakabanal. Yung hindi pa banal, hindi ka pwedeng magpakabanal. Hindi ka banal eh. Marumi ka pa nga. Ang magagawa mo, magpakarumi-rumi. Kaya hindi pipigilan ng Diyos ang tao eh. Bahala ka. Gusto mo magpakarumi ka. Yung banal naman, hinahayaan niya magpakabanal-banal. Para ma-prove natin, tayo ba yung banal? Tayo ba yung tinawag ng Diyos? Tayo ba yung tumanggap ng tunay na pag-ibig ng Diyos? Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpalay na sa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ano yung ginawa mo dito sa lupa? Minsan lang tayo mabubuhay. Hindi na ito uulitin. Minsan lang ang pananampalataya, and it is forever, sabi sa Jude. Minsan lang ibinibigay ang pananampalataya, and that is forever. Nakita ng Diyos, hindi ka totoo. Hindi ka binibigyan ng pananampalataya. Kasi meron tao, walang pananampalataya. 2 Thessalonians 3:2. Merong mga tao talagang hindi mananampalataya. Talagang kita ng Diyos yun, hindi siya pwedeng bigyan ng pananampalataya. Hindi siya makakakilala sa Diyos eh. Sabi dito sa 2 Thessalonians 3:2, at upang kami ay maligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama, sapagkat hindi lahat mayroong pananampalataya. So merong hindi talaga sumasampalataya, merong hindi kumikilala talaga sa Diyos. 1 Corinthians 15:34. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos.
So, hindi mo pa pwedeng pilitin yun o turuan, hindi matututo yun. Ang tuturuan lang natin, mga anak lang ng Diyos, hindi ka pwedeng magbigay ng perla sa aso o sa baboy. Yuyurakan lang yun at lalapain ka lang na maiinis lang sila sa iyo. Kasi hindi rin sila makakaunawa eh. Karnal lang mind ng mga yan eh. Walang mauunawaan kasi hindi pa nila makikilala ang Diyos. Kasi hindi sila nabibigyan ng pananampalataya at pagkilala. Sabi ng 1 John 3:2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino ang mayroon ng pag-asang ito sa kanyang sarili ay naglilinis naman gaya niyang malinis. So kita ng Diyos talaga kung sino yung maglilinis eh. Sino yung tunay na magsisisi. Alam ng Diyos sa atin kung sino talaga yung pwede niyang bigyan ng pananampalataya na susunod sa lahat ng kautusan niya. At yan ay ang iglesia. Si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia at inilalagay ka sa iglesia, ikaliligtas mo. Sabi sa Ephesians 5:23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So pag nakita ng Diyos ang puso mo malinis, talagang sasampalataya, bibigyan ka ng pananampalataya, ibibigay ka kay Kristo na ulo ng iglesia, tuturuan ka ng Espiritu Santo sa kabanalan hanggang sa pagbaba ni Kristo. Ilalagay ka sa iglesia at ililigtas ka. Yun ang kalooban ng Diyos eh. Walang ibang prosesong paraan sa generation natin kundi yun. Sabi ng Philippians 1:27, kapag ikaw ay na-born again na at tunay kang tumanggap, may responsibility kang mabuhay sa kabanalan. At ganito ang paraan ng kabanalan. Philippians 1:27, at inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako'y dumating at kayo'y makita o wala man sa harap nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matibay sa isang espiritu, na kayo'y magkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya ng Ebanghelyo. So ito ang pamumuhay. Magsusumikap tayo sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So iisa lang ang basis ng pananampalataya natin, Word of God. At hindi tayo lalampas sa Word of God. Sabi sa 1 Corinthians 6:4. 1 Corinthians 4:6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos, dahil sa inyo, upang sa amin ay matuto kayo na huwag magsihigit sa bagay na nasusulat. So sa pamamagitan ng mga isinugo ni Kristong Apostol, hindi tayo lalampas sa mga bagay na nasusulat. Pag hindi na isulat, hindi natin paniniwalaan. Ang lahat lang ng paniniwalaan natin, yung nakasulat sa Bible. Pag nasa iyo ang Holy Spirit, kahit ano gawin nila sa Bible, kahit palitan nila ng words, hindi ka maloloko. Ang Espiritu Santo kasi halos lahat ng Bible ngayon dinagdagan. Lalo yung New International Version, yung mga paraphrase. May binawag doon, may dinagdag. Isa lang ang talagang basihan talaga, yung may authority. Yung King James Version, authority by King James. Yung New King James Version, madami na rin idinagdag at binawas. Pinag-aaralan to sa US eh. Lahat ng, kasi doon na maraming imprenta ng Bible. Makikita nila na talagang dinadagdagan. Winawasa ka sa salita ng Diyos. Pero pag ikaw anak ng Diyos, kailanman hindi ka maluloko. Sabi sa Revelation eh, yung binuksan ng Diyos, kailanman hindi masasaraduhan. Pero yung sinaraduhan, hindi mabubuksan. Yung sinaraduhan, alam ng Diyos yun eh. Hindi malinis ang puso no, hindi mananampalataya yun, kaya sinaraduhan. Yung binuksan, katulad nyo, katulad natin, alam ng Diyos mananampalataya tayo, kaya kahit anong hirap ng pagsunod, kahit anong pagsubok, kahit anong dumarating sa atin, nananatili kang sumusunod.
Kasi pinatitibay ka ng Diyos eh. Pinalalakas ka ng Diyos. Kasi kilala ka ng Diyos eh. Palalakarin ka ng Diyos sa lahat ng kanyang palatuntunan. Sabi sa Ezekiel 36. Ezekiel. Hello. Yun. Hello. Ezekiel 36, 26, 27. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. So, isang bagong pagkatao ibibigay sa atin. Isang bagong ikaw. Yung dati mo, aalisin ng Diyos, ibibigyan ka ng bagong pagkatao. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, renewed spirit. Hindi na masuwa yung espiritu, masunuring espiritu. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. Yung dating pagkatao mo, yung batong pagkatao mo, aalisin na. At aking bibigyan ka ng pusong laman, isang bagong pagkatao na sensitive, nakakaunawa, mahaba ang pasensya, may bunga ng Espiritu Santo, pinagpala. At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob nyo. Yung renewed Spirit na nasa iyo, ibibigay ang Holy Spirit, titira sa renewed Spirit ng tao. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahaton at isasagawa. So magagawa mo lahat ng utos ng Diyos. Kasi siya nga ang gumawa eh. Pinalitan niya yung pagkatao mo, nirenew ng Spirit mo, binago puso mo, binigyan ka ng Holy Spirit, tapos palalakarin ka sa lahat ng palatuntunan. Siya gumawa no, sabi sa Philippians eh. Maging sa paggawa at pagkanasa, ang Diyos ang gumagawa. Ang importante lang ikaw eh, maging matapat ka. Kasi alam ng Diyos, tapat ka na eh, pero may responsibility ka magpakatapat. Parang ganito, binanal ka eh. Banal ka na. May responsibility ka magpakabanal-banal. At tapat ka eh, pero may responsibility ka magpakatapat-tapat hanggang wakas. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang maliligtas. So kung hindi ka magiging tapat, hindi ka maliligtas. Kaya siguraduhin mo sa sarili mo na tapat ka talaga. Sabi ng 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ba't hindi mabibigat? At naisasagawa nga eh. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na maisagawa. Ibinigay ang Holy Spirit na siyang gagawa sa atin, mananatili ka lang tapat na sumasampalataya. At ayong pag-ibig ng Diyos, mananatili ka. Sabi sa 1 Peter 1:22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, mag-ibigan kayo ng buong hingas ng inyong puso sa isa't isa. So makakaibig ka na ng tunay na pag-ibig sa kapatid. Kasi nilinis ka na eh, binago ka na. Renewed ka na. Born again ka na talaga. Pwede ka na makaibig ng tunay na pag-ibig sa kapatid. At yung tunay na pag-ibig sa asawa, yun din ang basihan ng pag-ibig. Basahin natin yung whole 1 Corinthians 13. Dito sinasaad tungkol sa pag-ibig. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, dadapot wala akong pag-ibig. Wala si Kristo talaga sa iyo. Wala ka talagang pananampalataya. Ay ako'y nagiging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. So kahit meron kang gift, nabigyan ka ng gift ng speaking in tongues, gift of worship, pero hindi ka talaga totoo, wala talaga si Kristo sa iyo, talagang hindi ka totoo, walang mangyayari pa rin sa pananampalataya mo. Para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pat, palipat ko ang mga bundok, dadapot wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ito, sample nito para madaling maintindihan, si Lucifer. Napaka-makapangyarihan nito eh, pero wala siyang pag-ibig. Pero makapangyarihan, di ba? Lahat ng language, alam niya eh.
Hawak niya lahat ng presidente sa buong mundo. Makapangyarihan siya sa lahat, sa mga kupunan niya. Pero wala siyang pag-ibig. Useless. Kaya kung pinakikita sa'yo, may sample si Lucifer. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, walang papakinabangan sa akin. O kahit na ipamudmud mo lahat ng kayamanan mo, sa ibang tao makikita, ang bait naman ito. Grabe naman itong mga Diyos na ito, wala pala si Kristo doon. Wala yung pag-ibig ng Diyos, di walang pakinabang, useless lahat. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, long suffering. So, sino lang ang magkakaroon nitong ganitong yung may bunga lang ng Espiritu Santo. Bunga yun ng Espiritu Santo long suffering. So, ang magkakaroon lang talaga ng tunay na pag-ibig o long suffering, yung may Holy Spirit lang. Yung may bunga ng Espiritu Santo. Magandang kalooban. Kahit gawan mo ng masama, maganda kalooban. Yun ang pag-ibig Kaya, kapag nagkaroon ka ng asawa, ito ang magiging basihan mo ng pag-ibig sa kanya at ganun din siya. Malalaman mo umiibig siya sa iyo, ito basis. Ito magiging basis mo. Long suffering ka. Maganda kalooban mo. Ang pag-ibig hindi nananaghilig. Hindi ito naiinggit. Ang pag-ibig hindi nagmamapuri, so hindi mayabang. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi umahanap ng kanyang sarili. Hindi niya ipinipilit yung gusto niya. Kahit mabuti yung gusto niya, hindi niya pinipilit. Ipinapaubaya niya sa Diyos ang pamamaraan. Hindi ito nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kaliguan. So pag may mali, yung asawa at mga anak mo may mali, itutuwid mo. Hindi ka magiging masaya sa ginagawa nilang mali. Siyempre magagalit ka, siyempre, mali Pero yung galit mo, hindi nagkakasala. Holy indignation ang tawag doon. Holy anger. Galit ka kasi yung masamang espiritu nasa kanya, gumagawa. Nagagalit ka talaga doon sa masamang espiritu nasa kanya, hindi sa kanya. Ipapaliwanag mo sa kanya Pero kailangan ituwid mo dahil yun ang pag-ibig Lahat ay binabata. So, titiisin mo lahat. Di ba, nagkaroon ka ng asawa, nagkamali ka ng pili, hindi tunay na Kristiyano na pili mo, mahalin mo pa rin yun, asawa mo yun. I-apply mo yung word of God doon. Hanggang sa dumating ang panahon, pag hindi talaga siya, aalisin siya ng Diyos sa iyo, siya hihiwalay mismo. Mawawala siya. Hindi ikaw. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. So ito ang definition ng pag-ibig. Kaya kung magkakaroon ka ng basis, kung tunay kang umiibig sa isang tao, yun ang basihan. Kasi yun yung pag-ibig ng Diyos Yun ang iibig mo sa Diyos at sa lahat ng tao, sa asawa mo, ganun din So yun ang magkakaroon ka ng application ng pag-ibig. Meron ka ng batayan. Meron kang batayan ng tunay. Hindi lang damdamin kasi ang pag-ibig, damdamin Nadi-develop yan pag nawala na yung development ng damdamin, hindi wala na yung pag-ibig. Kaya ang pag-ibig sa kaloob-looban sa puso ng tao, sa buhay ng tao, sa mismo siya. Yun yung pag-ibig Dahil si Kristo yung pag-ibig, yung buong personalidad ni Kristo, yun yung pag-ibig So yun din ang buong personalidad na inilagay sa atin. Magiging katulad tayo ni Kristo. Yun ang pag-ibig. Ngayon, iibig tayo sa Diyos kasi meron na tayong kapangyarihang makaibig sa Diyos kasi inibig tayo ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy 10:12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kung di matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Paano ka makapaglilingkod sa Diyos? Sabi sa Romans 12, ibibigay mo yung katawan mo bilang handog ng buhay. Upang malaman mo ang kalooban ng Diyos, iyon ang paglilingkod sa Diyos. So, pag ibinigay mo na yung katawan mo sa Diyos, ibig sabihin, alipin niya ng Diyos. Ibig sabihin, mai-apply na sa katawan mo ang kalooban ng Ama. Makakasunod ka na sa kalooban ng Espiritu at yung kaluluwa mo marirenovate. Sabi sa Titus 3:5. Magkakaroon ng renovation.
Hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. So, iniligtas tayo ng Diyos sa pagiging born again natin at pagbabago sa Espiritu Santo. Magkakaroon ng renovation of the soul. Ibinorn again yung spirit mo. Nilinis ang espiritu mong marumi, yung mga espiritu mga suwail. Katulad nung nasa Peter, yung mga nakabilanggo nung araw doon, nung mamatay si Kristo, bumaba siya sa kalaliman, meron doon mga suwail na espiritu. Yun ang itatapos sa impyerno. Ngayon, yun ang inirenew, yung espiritu na yun, hindi na suwail ang espiritu mo. Renewed spirit na. At magkakaroon na ng pagbabago sa kaluluwa mo. So hanggang ang isang tao, hindi pa nare-renew ang spirit, hindi pa nakakagawa ng matuwid na puso sa kanya ang Diyos, hindi pa siya pwedeng ma-renovate ang kaluluwa. Kahit mag-resolution siya, taon-taon na hindi na ako ganito, hindi na ako ganyan, walang mangyayari. Kasi yung espiritu niya marumi pa eh. Hindi malinis ang kaluluwa kung marumi ang espiritu ng tao. Magiging malinis lang ang kaluluwa kung malinis na yung espiritu. Kasi tatlo sangkap ng tao, espiritu, kaluluwa, yung katawan, nandyan ang lahat ng kasalanan. Kaya iniaala yan eh. Nandyan ang kahit na born again ka na, nandyan pa rin ang lahat ng kasalanan sa katawan. Kaya hindi ka mabubuhay sa laman, kundi sa espiritu. Na salita ng Diyos na siyang nagbibigay buhay. Sabi sa John 6:63, ang salita mo espiritu at buhay. So hindi ka mabubuhay sa likaw ng laman. Papatayin mo ang sangkap ng laman sa pamamagitan ng pagtalima sa Espiritu Santo sa isang bagong pamumuhay. Sabi sa Romans 6:22 yata yun. Romans 6:22. Dadagpat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin na ng Diyos, kayo'y mayroon sa inyong bunga sa ikababanal. At ang wakas nito'y buhay na wala. Mayroon kayong bunga sa ikababanal. Ibig sabihin, you can do it. Pwede ka na magpakabanal. Kasi malinis na yung espiritu mo eh. Tumira na doon ang Holy Spirit. So yung kaluluwa mo, pwede nang banalin eh. Yung isip mo, dandamin mo at kalooban, pwede nang ma-renovated. Magiging bagong nilalang ka na. Lahat ng luma mo, wala na unti-unting magiging bago. Kapag naaayos na ang ating espiritu, naayos na born again ng spirit, yung kaluluwa, ibo-born again. Babaguhin yung kaluluwa, yung isip mo, damdamin mo at kalooban mo, magiging isip at damdamin at kalooban ni Kristo. Yung katawan mo, papalitan. So yung mga tao na hindi pa talaga nakakakilala sa Diyos, hindi pa naboborn again, marumi pa ang espiritu niyan, lalong marumi ang kaluluwa niyan, lalong marumi ang katawan. Kasi yung katawan hindi na malilinis eh. Unrepairable yung katawan, kaya papalitan. Isang glorified body, sabi sa Philippians 2:20, na papalitan ito ng isang glorified body. Kapag nakita natin si Kristo, magiging katulad tayo ni Kristo. Sabi sa 1 John 3:2. So meron tayong responsibilidad na mahalin si Kristo. Sabi sa John 14:16. Ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikilala, di nakikilala man siya at siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumataas sa inyo at sa inyo. So nakikilala natin ang Espiritu Santo pagkat nasa iyo. Tumitira sa Espiritu mo ang Espiritu Santo at nagtuturo sa iyo para baguhin ang kaluluwa mo. Ikaw naman papayag ka na mabago. Iibigin mo talaga ang Panginoon. Sabi sa 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. So kung iniibig mo talaga ang Diyos, tutuparin mo yung mga utos. Sapagkat bibigyan ka nga ng Espiritu Santo, palalakarin ka sa lahat ng kalooban niya. Kaya magagawa mo na magpakabanal-banal at sa paghihintay natin sa Panginoong Hesus, baka paghihintay tayo ng may kabanalan. Ito ang kalooban ng Diyos.
Meron din tayong tungkuling mahalin ng kapatid. Sabi sa John 13:35. Sa ganito'y makikilala lang lahat ng mga tao na kayo aking mga alagad kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Eh itong LCG Ministry, alam nyo, walang nag-iibigan dito sa isa't isa eh. Yung mga pastor dito, mga bishop, nag-aaway-away. Tayo na nga lang ang nalabi. So, para maging tunay na alagad talaga tayo ng Diyos, mag-iibigan tayo sa isa't isa. At sabi sa 1 Peter 1:22, ang pag-iibigan natin, walang patungunwari. Hindi pwedeng yung kunwa-kunwarian, walang hypocrisy. At ang iibig natin sa isa't isa, yung 1 Corinthians 13 verse 4-8. Hindi tayo lalabas doon. Sabi ng Romans 12:9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kaya may sinasabing, ang sasaniban mo yung mabuti, yung iglesia mabuti, yung iglesia nag-aahari ang Diyos, yung iglesia nag-aahari ang pag-iibigan, yung tunay na iglesia itinayo ni Kristo. Hindi yung mga iglesia itinatayo ng tao o nagiging mga sekta. Humihiwalay ka sa loob ng iglesia, nagtatayo ka ng iyo, nagiging sekta. Sabi sa Jude, walang espiritu yun. Jude 19. Kung paanong sinabi sa inyo na magkakaroon ng mga manunuyat sa huling panahon na magsisilakat ayon sa kanilang masasamang pita, ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, na malalayaw na walang taglay na Espiritu Santo. Kaya pag may nakita kayo sa loob ng iglesia ng humiwalay, yan yung sinasabing walang Espiritu Santo, gumagawa ng paghihiwalay, yun ang Antikristo. Ngunit kayo mga minamahal, pagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin kayo sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ng awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Magsipanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Magsipanatili kayo sa iglesia na si Kristo ang ulo. If my words abide in you, and you abide in me, ask anything, I will give it to you. Sabi sa John 15:7. So kung mananatili ka kay Kristo na ulo ng iglesia na itinayo sa pundasyon ng apostol at propeta, susunod tayo sa dekreto at mga aral ng apostol, mananatili tayo sa aral ng apostol, sama-sama tayo naghihintay, sumasa atin ng Diyos. Yun ang sumanib ka doon sa mabuti na yun. Yung mga himuwalay, huwag kang sasanib doon. Pero ito napapansin ko mga kapatid, yung nakasulat sa Matthew, yung lahat ng damo pinagsasama-sama, kasi may nabalitaan ako doon sa lugar doon eh. Yung mga basura dito na isinukan ng Diyos, inain doon. Yung mga damo rito na inalis ng Diyos, inilagay doon. Nagsasama-sama mga damo. Sabi ko ba, nangyayari yung nakatulad sa Matthew. Pagsasama-samahin yung mga damo, susunugin. Hindi ko matanda kung Matthew 3 yun. Matthew 3:12. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang gilikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Dadapot ang dayami, susunugin sa apoy na hindi mapapatay. So yung mga dayami na yun, ihiwalay sa trigo. Magsasama-sama yung mga damo, at magsasama-sama yung trigo, at yung mga damo, susunugin yun. Sa ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti, pinuputol at inihahagi sa apoy. Sa katotohanan, binabautismuhan ko kayo sa tubig, sa pagsisisi, dadagwat ang dumarating sa hulihan ko, ay lalong makapangyarihan kay sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo sa apoy. Kaya ito ginawa ng Diyos sa LCJ Ministry, binautismuhan sa apoy. So lulutang ang ginto eh. Kasi kung meron doon hindi ginto, masusunog lang yung mawawala. Ang malalapit, ginto lang eh. Kaya binabautismo sa apoy sa mga pagsubok, sa mga kahirapan. So malalaman sa atin kung sino yung may tunay na pag-ibig. Mananatili ka, sabi sa John 15. Ako ang tunay na puno
ng ubas at ang aking ama magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo yung aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na di makakapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakapit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung ang sino man hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at titipunin at mga iyahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito, lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. So yung bunga na sinasabi sa atin, yung lahat ng bunga ng pagsisisi, bunga ng Espiritu Santo, lahat ng bunga na ibinibigay ng Espiritu, mananatili tayo doon. At ang Diyos ay hindi hihiwalay sa atin, magiging tunay tayong alagad. And lo, I will be with you till the end of time. Amen.